isa sa atin. At atin pong napag-usapan nakaraan na mayroon pong literal na paghahari ni Jesus sa mundong ito at literal na paghahari ni Jesus sa langit. At mayroon din pong spiritual na paghahari ni Jesus na ito po ay sa puso ng bawat mananampalataya. Ito po ay nagsimula pa nung si Jesus ay pinako sa krus hanggang ngayon, hanggang sa kanyang muling pagbabalik para kunin ang bawat isa sa atin, ay mananatili po na maghahari si Jesus sa ating puso. At sabi nga po na maraming mula sa silangan, mula sa timog, kanluran ng bansang Israel ang makakasama sa hapag ng Panginoon sa langit, kasama si Abraham, si Isaac at si Jacob. So sa panahon po ito, dahil ito naman po ay isiniselebrate maging sa Facebook o maging sa paralan, maging sa ating bansa ang buwan ng February, araw ng mga puso, na kung saan ang ibig sabihin nito ay ito yung buwan ng pag-ibig o buwan ng pagmamahal. At ngayon naman po, tingnan naman po natin kung gaano po kadakila at gaano po kalaki o gaano kahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay. Basahin po natin ang kanyang salita mula po sa John chapter 3 verse 16, na sinasabi sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang puso ng Biblia, ito ang puso ng Diyos, ito ang sentro ng mabuting balita. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak. Sandali po tayong manalangin. Muli, Panginoon, sa amin pong sitwasyon, dalangin po namin na patuloy mo kaming pangunahan sa amin pong pagbubulay na iyong salita, sapagkat tunay, Panginoon, na sa umagang ito, kailangan po namin na maunawaan ang iyong mensahe sa magitan ng iyong salita na ipapahayag na iyong lingkod. Kaya aming inaangkin, Ama, na pangunahan mo kami ng Espiritu Santo, na ito, O Diyos, ay tunay na maunawaan namin at maisabuhay ang dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Inaangkin po namin ito at dinadalangin na matapos nawa ang pagtalakay nito, na tunay na naunawaan namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus yung dalangin. Amen. So simulan po natin ang pagtalakay sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, na ito po ay nahayag sa magitan ng pagbibigay. So dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. So yun po ang rason kung bakit nga ibinigay ni Jesus ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak, dahil mahal niya tayo. Dahil mahal niya ang buong sangkatauhan. Kaya't maunawaan natin na dahil sa pagmamahal ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak at magdusa sa impyerno. Dahil nais niya na tayo ay makasama sa langit na bayan. Nais niya na tayo ay maligtas at makasama, makapiling niya. At nagawa niya ito dahil mahal niya ang sangkatauhan.
At kasama na po tayo dyan, hindi lang mga Hudyo, kundi ang buong sangkatauhan na nananampalataya dito. Kaya sabi niya, binigyan niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So inaalok ng Diyos ay manampalataya sa kanyang sinugo o sa kanyang ibinigay na walang iba kundi si Jesus Christ. Ang aral na ating makikita, matututunan sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Dito po, una, ang pag-ibig ay nahayag sa magitan ng pagbibigay. Maaari makapagbigay ang isang tao na walang pag-ibig, pero higit na makapagbibigay ang isang tao dahil sa pagmamahal. Kaya magagawa natin magbigay, magsakripisyo, maglingkod sa Diyos kung tayo ay nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Dahil ganun po yung ginawa ng Diyos na sino nga ba ang tao? Dahil tayo ay mahal ng Diyos, kawangis ng Diyos, ang kanyang nagawa kahit kaisa-isang anak ay ibinigay niya, hindi niya ipinagkait because of love, dahil mahal niya tayo. So number 2, ang pagbinigay ay udyok ng pag-ibig. So yung pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak ay udyok ng kanyang pag-ibig. Katangian ng Diyos ay pag-ibig. At dahil ang pag-ibig ay talagang makapangyarihan, ito ay isang maaaring magtulak, mag-udyok sa atin na magbigay kahit kaisa-isa pa ito at kasiya-siya. O ito na yung tinatawag na pinaka-alas o pinakamahalaga sa ating buhay ay magagawa nating ibigay kung tayo nagmamahal sa Panginoon. Number 1, yung bugtong niyang anak sa atin. Number 1, yung buhay natin, ihandog natin sa Panginoon at buong pagtitiwala na ibigay natin sa kanyang sinugo, sa kanyang ibinigay, walang iba kundi si Jesus Christ. At ang pangatlo, makikita po natin na dahil sa pagmamahal ng Diyos, nagawa niyang ibinigay ang kanyang pinakamamahal. Yun po yung sinabi natin kanina. At ang pagbibigay ay patunay, ebidensya na ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Inuulit ko po, katunayan, katibayan na mahal ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay sa kanyang bugtong na anak. At even tayo po, kung tayo po ay nagmamahal, ito rin po ang isang pahayag, pagpapahayag, pagpapatibay, pagpapatunay na nagmamahal tayo sa Diyos, nagmamahal tayo sa ating kabiyak, nagmamahal tayo sa ating kapwa. Ito ay napapatunayan maging sa pamagitan ng pagbibigay. O ating pong pag-aaralan, sinabi ng Roma chapter 5 verse 8 na ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Jesus para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So dito pa lamang sa talatang ito, mababasa natin na pinatunayan, ipinadama ng Diyos na mahal niya tayo, mahal niya ang sangkatauhan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. So dito maunawaan natin na bilang patunay na mahal tayo ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang akuin
ang parusang kamatayan bilang ito ang kabayaran sa kasalanan ng bawat tao. Dahil alam naman po natin na tayo pong mga tao ay mula kay Adan at Eva at nananalaytay na sa atin ang kasalanan ni Eva at yung ipanganak pa lang tayo ay naroon na, nananalaytay na sa ating pagkatao, sa ating nature, yung minana nating kasalanan kay Adan at Eva. At ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na bilang patunay na mahal tayo ng Diyos sa kabila na tayo'y hindi nakakaabot sa pamantayan ng Diyos, ibinigay ng kanyang bugtong na anak upang yung kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan mula kay Adan at Eva, siya na po yung umako, siya na po yung tumanggap, siya na po yung magbayad, siya na po yung parusahan upang hindi na tayo ang parusahan. Sapagkat nasusulat sa Romans chapter 6 verse 23 na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pagitan ni Kristo na ating Panginoon. So dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, inako ni Jesus Christ ang parusang kamatayan sa krus bilang patunay na ikaw at ako ay minamahal ng Diyos. Dahil kung hindi tayo mahal ng Diyos, ay hindi na niya gagawin iyon. Hayaan na lang na tayo mamatay pagkatapos sa harap sa hukuman ng Diyos at ihahagi sa ating kaluluwa sa impyerno. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, pinatunayan niya ito sa magitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak sa krus. Siya ang umako, siya ang nagdusa, siya ang naghirap para sa ating kaligtasan. Amen? Kaya ang mga tao po sa magitan ng kamatayan ni Jesus Christ sa krus, ito po yung katubusan, kapalit ng ating pong kalayaan, kapalit ng ating buhay, kapalit ng ating kaligtasan. Kaya kung makikita po natin sa Filipos chapter 2 verse 6 hanggang verse 8, mababasa po natin dito na bagaman siya ay Diyos, hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa verse 7, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. And verse 8, naging tao siya, nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Iyon po yung ginawa ng bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang nag-adjust. Siya po ang nagpakababa. Siya po ang nakipagtipan sa atin. Siya po yung gumawa para sa atin. Ang ginawa niya, siya'y nagkatawang tao, iniwan ang langit, iniwan ang kanyang kaharian para i-prove na mahal niya tayo. Nagkatawang tao siya, nagpakababa siya hanggang sa kamatayan sa cross. That is proven na patunayan na mahal niya tayo. Kaya sabi ng karamihan, sa gawa makikita ang pag-ibig. Napapatunayan sa gawa ang pagmamahal ng Diyos. At tayo naman po napapatunayan na mahal natin ang Diyos, na tayo po'y maglilingkod at sasamba sa Kanya kagaya ng ginagawa natin sa mga araw na ito. So dito po makikita po natin na sa pamagitan ng Diyos, ang tao ay hindi na po, sa paningin ng Diyos,
ang tao ay hindi na po nakaabot sa pamantayan, sa kanyang pamantayan. At dahil po dyan, sa pamantayan na yan, iyan po ang siyang dahilan na nagkatawan tao ang Panginoon Jesucristo para siya ang umabot sa atin, gawin ang pamantayan ng Diyos para sa atin. Dahil kung titignan po natin ang Romans chapter 3 verse 10 at saka verse 23, ayon sa susulat, walang matuwid kahit isa. Ang sabi po dito, kahit gaano pa man kabait ang tao ay may tuturing pa rin na hindi makaabot sa pamantayan ng Diyos dahil sinasabi ng Biblia, walang matuwid sa paningin ng Diyos. At sabi sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. So sa lagay ng tao, si Jesus po ang tumupad sa ipinag-uutos ng Diyos para tayo po ay makaabot sa paningin at pananaw ng Diyos. Kaya nga, ganun po yung kalalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bagamat magdulot ito ng matinding sakripisyo ng kanyang bugtong na anak, pero ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Amen. Ang titignan natin yung hindi natin maabot. Si Jesus ang gumawa. Si Jesus ang tumupad. Inulit ko po, para sa atin at para maabot natin ang pamantayan ng Diyos, si Jesus ang gumawa. Dahil lamang sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang sabi po ng Mateo chapter 5 verse 17, huwag ninyong akalain na naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako para ipaliwanag at tuparin ang mga iyon. Sa panahon ng lumang tipan, para po makaabot ang tao sa pamantayan ng Diyos, kailangan tuparin ang kautusan ng Diyos at ang mga aral ng mga propeta. Subalit walang taong nakatupad sa kautusan ng Diyos. At dahil walang pag-asang matupad ng tao ang kautusan ng Diyos, si Jesus Christ ang tumupad sa kautusan ng Diyos. At nang kanyang matupad ito, sinabi ng banal na kasulatan, ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil natupad na ni Kristo ang kautusan para sa mga mananampalataya sa Kanya. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ay? So maliwanag po dito na maunawaan po natin na si Jesus ang nagkatawang tao para tuparin ang kautusan at ang aral ng mga propeta para sa atin bilang mga mananampalataya kay Jesus Christ. So matapos niyang tuparin ang kautusan, pumasok ang bagong tipan. So dyan po, mayroon na pong bagong tipan. No matapos na tuparin ni Jesus ang kautusan at gawin ang lahat ng aral ng mga propeta, matapos niyang iandog ang kanyang sarili, pumasok na po ang bagong tipan. Lumaya na po tayo sa kautusan ng lumang tipan. Na ngayon po, makikita po natin sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, itinuturing na natupad na ng tao ang kautusan dahil si Kristo ang tumupad nito. At sinasabi po dito, si Kristo ang tumupad sa kautusan
na di matupad-tupad ng tao at ngayon sa bagong tipan si Jesus na po ang ating sandigan, sampalatayanan at tanggapin dahil siya na ang tumupad at kung nagawa natin ito sa biyaya ng Diyos, tinatawag tayong walang kasalanan, pinatawad ang kasalanan at kung napatawad na yung kasalanan, lubos na mayroon na tayong pag-asa, mayroon na tayong reconciliation, nagkaroon na tayo ng reconciliation, makakalapit na tayo sa Diyos at tiyak na yung kapatawaran natin at tiyak na yung kaligtasan natin. Sa Roma chapter 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang hangganan o katapusan ng kautusan upang ituring ng Diyos na matuwid ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Mula noon hanggang sa bagong tipan, si Kristo na ang pamantayan ng Diyos para sa atin, para maabot natin ang pamantayan ng Diyos. Sinuulit ko po, ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ginawa ni Kristo ang misyon na akuin, tuparin, sundin ang kautusan. At nung matapos niya ito, pumasok na po tayo sa bagong tipan, ang kanyang tipan, na ang kanyang tipan ay ang panampalataya sa kanyang ginawa sa krus. We are saved. We are righteous sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So sino mang magtitiwala sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus, siya ay mapapawalang sala. Ito ay tinatawag na good news. Ito'y tinatawag na biyaya ng Diyos. Maliligtas ang tao sa magitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. So inulit ko po mga magulang at mga kapatid, napakabuti ang Diyos, napakadakilang kanyang pagmamahal. Hindi natin kayang tuparin ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta, maging ang mga Hudyo. Ngunit dahil tinupad ni Jesus ang mga ito, ang panawagan ng Diyos kung tatanggapin natin at si Kristo at sasampalatayanan siya sa kanyang ginawa, kabilang na po tayo sa mga taong napawalang sala at naibilang na matuwid at ang pamantayan ng Diyos ngayon nakabase po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at kung ito'y ating sasampalatayanan, kabilang po tayo sa mag-aabel sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ayon po sa Hebreo chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kaniyang inandog. Sabi po dito, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon kayo ng walang hanggang kaligtasan, eternal redemption, once and for all, forever. Good news mga kapatid, good news. Bakit? Dahil minsan lang si Kristo pumasok sa dako kabanal-banalan. Ang dala niyang handog, hindi dugo ng baka o guya o kordero. Ang sarili niyang dugo, ang kanyang inandog doon. At iyon ang nagdala sa atin ng kapatawaran, walang hanggang kaligtasan. Inuulit ko po, inandog, sabi diyan, kaniyang inandog ang kanyang sarili, yung sarili niyang dugo upang magkaroon kayo ng walang hanggang kaligtasan. Hebreo chapter 9 verse 12.
kung susundan po niyo ako, mababasa niyo yung salitang walang hanggang kaligtasan. Walang hanggang kapatawaran. Amen? Sa lumang tipan, kapag sila po ay pumasok sa templo, may dalang kordero, ang dugo nito iwiniwisik sa sinumang Hudyo na lumalapit sa Diyos para yung kanyang kasalanan ay mapagtakpan at hindi siya parusahan. Iyon ang bisa ng dugo na iyon ay guarantee 1 year, taon-taon. Kaya taon-taon, nagdadala sila ng kordero para yung dugo ng kordero ang iwiwisik pantakip sa kasalanan ng sinumang Hudyo na lumalapit sa Diyos. Pero dito kay Jesus Christ, napakadakilang pag-ibig niya sa atin. Bakit? Once and for all, minsan lang ginawa ni Jesus Christ. Pumasok sa dakong kabanal-banalan, ang dugo niya ang kanyang inandog doon, inialay doon bilang atonement para kabayaran ng ating kasalanan. At ang dulot noon ay walang hanggang kaligtasan. Hello mga magulang at mga kapatid. Napakadakilang Diyos, walang hanggang kapatawaran. Ang dulot ng walang hanggang kapatawaran ay walang hanggang kaligtasan. Kaya ngayon kung totoong sumampalataya ka kay Kristo, totoong naniniwala ka sa kanyang ginawa sa cross, walang hanggang kapatawaran, walang hanggang kaligtasan. Amen. O saan ka makakatagpo ng ganyan? Kay Kristo lamang. At ang kaligtasan ng iyan ay hindi sa magitan ng pagsunod sa kautusan o tinatawag na good works, kundi ito'y by grace through faith in Christ. Amen. Kasi ito na po yung panahon ng biyaya ng kaligtasan. Ngayon, mula sa cross hanggang ngayon, hanggang sa rapture, ang kaligtasan na inaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mahal niya tayo ay biyaya sa magitan lang ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Walang hanggang kapatawaran, walang hanggang kaligtasan. Amen. At dahil dyan, dapat lang na tayo naman ay magpakatino. Amen. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang hanggang kapatawaran, walang hanggang kaligtasan. Anong igaganti natin dyan? Ay di magpakatino. Amen. At huwag naman natin abusuhin ang biyayang ito, ang walang hanggang kapatawaran at walang hanggang kaligtasan. Dahil ito ay good news, dahil ito ay mabuting balita, nararapat lamang na maunawaan natin na ito ang kapahayagan ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? Hello? Sa Hudyo, 1 taon. Dati 1 taon. Mag-alay na naman sila. Tayo, mga kapatid, habang tayo'y totoong nanimpalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, ang kaligtasan ay nasa atin, ang kapatawaran ay nasa atin. Sabihin na natin, we are not perfect. Pero dahil tayo nanampalataya kay Kristo, yung dugo ni Kristo sa krus na kanyang iniandog, ay sapat para patawarin ng Diyos yung ating hindi pagiging perfect. Amen? Yung ating pagiging pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Bilang Kristiyano, nagagawa natin ito. Pero sabi ng Biblia, kasama na yun sa pinatawad ng Diyos. Ang paalala lamang sa atin, maging seryoso naman tayo
suklian naman natin ng katapatan at pagmamahal sa Diyos. Amen? Yung sinabi ko po kanina, gumawa tayo ng mabuti bilang sukli o bilang tugon sa dakilang kapatawaran at kaligtasan na inandog ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi para lang maligtas, kundi naliligtas tayo sa biyaya ng Diyos sa magitan ng dugo ni Kristo na binuhos sa cross. Pero sa kabila na tayo ligtas na, ay gumawa naman tayo ng tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Amen? At huwag nang abusuin pa ang paggawa ng kasalanan. Dahil sabi po sa Biblia, bawat pagkakamali na ginagawa natin sa mundong ito ay may consequence. Na habang nandito tayo sa mundo, yung consequence na ginawa natin ay talagang mararanasan natin. Pero forgiven tayo, napatawad tayo ng Diyos, naligtas tayo dahil biyaya yung kaligtasan. Pero kung gagawa tayo ng mali, ay mag-aanit tayo ng mali. At kung gagawa naman tayo ng tama, mag-aanit tayo ng tama. Amen. Kung gagawa tayo ng mabuti, aanit tayo ng mabuti. Pero nice kung makita po natin ang kagandang loob ng Diyos dito, ang pagmamahal ng Diyos sa atin dito ngayon. Siya ang umabot sa atin. Amen? Siya ang gumawa ng paraan na yung pamantayan ng Diyos na hindi kayang sundin ng tao, na siya ang tumupad. Yung kabayaran ng kasalanan ng tao na kamatayan, siya ang nagbayad. Para lamang wala na tayong dapat gawin pa o idagdag pa para maligtas, dahil ginawa na niya ang lahat. Sampalatayanan natin at tanggapin ito, at ito'y tinuturing na biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo nga po'y tinatawag ni Jesus na the bride of Christ. Ganyan ilarawan ni Jesus na mahal niya tayo. We are the bride of Christ. Amen? Tayo ang nobya ni Jesus sa ngayon, na bilang mananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Naging bride tayo ni Jesus dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, dahil sa ating pananampalataya sa kanya. At kung bride, imagine ang ginawa niya, siya ang nag-adjust, siya ang gumawa ng daan para maabot niya tayo, para maging tayo ay karapat-dapat sa langit na bayan, karapat-dapat sa paningin ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Karapat-dapat na makasama ni Kristo sa langit na bayan. Amen? Karapat-dapat na makasama ni Kristo sa langit at makasama niya dito sa lupa sa kanyang panghahari sa loob ng 1,000 taon. Inuulit ko po kung bakit ginawa ito ng Diyos. Ipinadama niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin, at ang lahat ng nanampalataya sa kanya, natubos, naligtas, ay itinuturing na the bride of Christ. Na ito po yung kanyang babalikan, ito yung kanyang susunduin sa himpapawid at isasama sa langit na bayan. At pagkatapos po ng 7 taong kapighatian sa mundong ito para sa bansang Hudyo na daranasin ng mga hindi mananampalataya o unbeliever, tayo naman ay daranas ng piging o ng selebrasyon sa langit. Matapos po yan, si Jesus ay babalik sa mundong ito para maghari sa loob ng 1,000 taon, at kasama pa rin tayo doon sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. Amen? At hindi lang yon,
kapag nangyari na po na si Satanas ay nailagay na sa impyerno kasama ng lahat ng hindi mananampalataya, yung bagong langit at bagong Jerusalem o bagong langit at bagong lupa, yung eternal life na sinasabi ni Jesus Christ, na sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay doon po sa eternal life na yon, matapos ang 1,000 years, mayroon pong susunod ang pagbabago ng mundong ito, ang bagong langit at bagong lupa, at ibababa ang Jerusalem, New Jerusalem, na doon titira ang Kanyang bride. At lahat ng naligtas mula sa panahon ni Adan hanggang kay Moises, panahon ni Moises hanggang sa panahon ng ating Panginoon Kristo, mga naligtas sa panahon ng biyaya kay Jesus Christ hanggang sa rapture, mga maliligtas sa Great Tribulation, maliligtas sa 1,000 taon ay magkakasama sa bagong langit at bagong lupa doon sa New Jerusalem, sa buhay na walang hanggan. Kaya sa aking pagtatapos, huwag natin kalimutan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay na pinatunayan ng Panginoong Diyos sa katauhan ni Jesus Christ. At ngayon, sabi ko ng Biblia, once for all, eternal life. Ibig sabihin, sabi dito kanina, once and for all, habang buhay na kaligtasan, habang buhay na kapatawaran. Kaya masasabi ko po, ang walang hanggang kapatawaran na ito, ang walang hanggang kaligtasan ito, ay biyaya ng Diyos sa bawat mananampalataya kay Jesus Christ. At ito po'y matatapos sa rapture. Kaya mga magulang at mga kapatid, inuulit ko po, ang pag-ibig ng Diyos ay dapat natin makita na pinatunayan niya ito sa magitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak. At tayo din, mga magulang at mga kapatid, sa ating pag-ibig, sa ating mahal sa buhay, sa Diyos, mararapat lamang din na ipakita natin at patunayan ito sa magitan din ng ating lubos na pagmamahal sa Diyos. Amen? Ang ating Panginoon ay tunay na nagmamahal at sana po maintindihan natin ang Kanyang dakilang pag-ibig ay sinakatuparan ni Jesus Christ para sa atin bilang Kanyang nobya. Tayo po ay tumayo, tayo po ay umawit ng isang awit ng pagsamba, ating dakilain at papurihan ang Panginoon sa Kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah, we glorify your name, Jesus. Oh, we praise your name, of God. We glorify your name, of Jesus. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong bugtong na anak. Salamat at inabot mo ang aming kalagayan. Ikaw ang gumawa ng daan na maabot namin ang pamantayan at itinuri mo kaming matuwid dahil sa kay Kristo na nag-aalay ng Kanyang buhay, nag-aalay ng Kanyang dugo upang mapawalang sala kami at magkamit ng walang hanggang kaligtasan, magkamit ng walang hanggang kapatawaran. Kaya Panginoon, mula sa araw na ito, Panginoon, nais namin, O Diyos, ipahayag sa iyo ang aming pong pananampalataya. Nais namin ipahayag sa iyo, Panginoon, ang aming pag-ibig at pagmamahal. Naku, pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa amin sa pamagitan ng iyong pagbibigay ng buksong na anak. Lord, narito kami. Nais namin patunayan sa iyo na mahal ka namin,
Nais tayong patunayan na kami mananampalataya sa magitan ng patuloy namin pag-aandog sa iyo ng aming sarili, sa magitan ng aming pag-aandog ng aming kakayanan na ika'y paglingkuran at sambahin sa aming buhay bilang ikaw ang Diyos, bilang ikaw ang Panginoon at Hari sa aming buhay. Oh, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! We thank you, Jesus! Oh, we praise your name, Jesus! At ang lahat ng kagulihan sa'yo Panginoon, bilang tugon sa iyong dakilang pag-ibig, ipinapahayag ng aming labi. Itataas ang ngalan mo sa aming buhay. Ipapahayag ng aming labi na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ihayag ng aming labi na ikaw ang tunay na Diyos na nagmahal sa amin, nag-alay ng iyong bugtong na anak at namatay sa krus upang tulutan kami ng pag-asa na kami na hindi makaabot sa pamantayan mo ay nakaabot dahil kay Kristo na umabot at tumupad ng kautusan. At sa magitan ng pagtupad niya, ang kautusan ay natapos. Ang kautusan ay hanggang sa panahon ni Juan Bautista at doon nagsimula kay Kristo sa krus ang bagong tipan, ang biyaya ng mabuting balita ay nakamit ng bawat mananampalataya, ang biyayang kaligtasan, ang biyayang kapatawaran sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya Panginoon, salamat. Ang kapatawaran ay mula sa pagtanggap at paniniwala sa iyong ginawa sa krus. Nagdalangin namin, Panginoon, maghari ang pag-ibig mo sa aming puso. Maghari ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. Ang pag-ibig mo ay maghari sa iglesia nito. Maghari sa bawat isa sa amin. Ang dakilang pagmamahal mo ay matupad nawa sa aming kapatid.
pag-ibig mo sa amin. Itataas ka namin. Itataas ang dakilang ngalan mo sa aming buhay. Panginoon, salamat. Dahil ang kapatawaran ay tinawad mo sa bawat pananampalataya. Mula nang kami ipanganak hanggang kami narito sa mundo, Lord, salamat sa kapatawaran na yan. Sa dami ng nagawang pagkakamali, sa dami ng nagawang kamalian, kasalanan, ay sapat na ang iyong dugo para mapatawad ang aming mga pagkakasala. Sapat na ang iyong dugo para makamit namin ang walang hanggang kaligtasan. Kaya sa langit namin, O Diyos, tulungan mo ang iglesia ito na mabuhay na puspos ng pag-ibig, mabuhay na puspos ng kagalakan, mabuhay na mag-aali ang dakilang pag-ibig mo sa aming puso. O kalabahan, kalabahan. O yabang pinalaya mo na kami, yabang pinatawad mo kami, tulungan mo kami na maipabuhay ang pag-ibig mo. Maipabuhay ang walang hanggang kaligtasan. Maipabuhay ang walang hanggang kapatawaran na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Bugtong na Yes, Jesus! Yes, Jesus! Salamat! Sa'yo ang sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat, at nawa po ay tunay na may pag-asa po tayo. Amen? Mabuhay tayo sa pag-asa na yan. Lubos-lubos na tayo po ang the bride of Christ. Amen?